Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa Battle of Bataan kung saan bumagsak ang British Air Force na nagsasagawa ng pambobomba sa mananakop at nadakip ang piloto ng mga sundalong Japanese. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Prisoners of War. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Sa simula ng palabas, ang war veteran na si James Wright nagpunta sa Japan para makita ang dating katunggali na nagngangalang Binjero ito, ngunit anak niya na lang ang nakaharap nito na master ng ito dojo. Nang makilala si James na ikinikwento noon ng kanyang ama bilang mahusay sa pakikipaglaban, gusto niyang mabawi ang kahihiyan ng pamilya sa kanya kaya pinasugod nito ang mga mag-aaral pero lahat sila walang binatbat kay James. Bumalik ang eksena sa nakaraan, kung saan sa Pilipinas partikular sa Bataan Peninsula isa si James sa piloto ng British Air Force na nagsasagawa ng pambobomba sa mga mananakop na Japanese, subalit tinamaan ang kanyang eroplano at nagawang makapag-eject bago pa bumagsak. Nakaligtas si James ngunit sa kasamaang palad namatay ang kanyang partner maging ang iba pa. Kinabukasan ng mga sundalong Japanese na nagroronda sa gubat nakita ang bagong nakalibing. Hinala nilang may natitirang nakaligtas sa paligid kung saan nagtatago lang si James sa likod ng mga puno. Ang dalawang patungo sa kanya pinabagsak nito mula sa likuran, pero dahil sa pagsabog narinig ng iba pang naroon siya kaya nagmadali na itong tumakas. Ngunit napalibutan si James ng mga Japanese at hindi niya na nagawang makalaban pa. Dahil dito nadakip si James at dinala sa Prisoners War Camp kung saan nakakulong ang mga kaalyadong nadakip sa digmaan. Ang kampo ay nasa ilalim ni Lieutenant Colonel Benjiro ito bilang commanding officer ng Imperial Army. Ang utos niya nang makita si James ay parusang kamatayan at dinala ito ng mga sundalo sa gubat, pero nang isasagawa na nila ang pagpugot sa kanyang ulo lumaban si James sa kanila at nagawang mapatay ang lahat. Agad itong tumakas nang marinig ang paparating, nakakita siya doon ng glider na pwedeng sakyan sa pagtakas ngunit pag-alis niya patungo sa gubat nahulog ito sa isang bitag. Nadakip na naman ulit si James ng mga sundalong Japanese at ibinalik sa prisoners camp. Nagtataka ang commander kung bakit buhay pa din ang bilanggo at nang hinanap ang corporal na inutusan niya sa pagpatay, laking gulat nitong napatay lahat sila ng bilanggong Briton. Nilapitan niya ito at kinuha ang kwintas na napag-alaman ang pangalan ni James at ang ranggo sa Royal British Air Force. Kinakapatid niya ang pinatay ni James at hinangaan sa nagawa pero ipinangako nitong bukas mamamatay na siya. Dinala siya sa kulungan kasama ng iba pang mga bilanggo. Nakilala niya doon ang iba kagaya ni Gabriel Villanueva, half Filipino mula sa US Army na ipinadala para magsanay ng mga Pinoy sa Bataan. Marami nang nagtangkang tumakas sa kampo pero walang mapupuntahan na bumabalik lang matapos mahuli. Ayon sa kanila ang mga malalakas pinaiwan sa prisoners camp para magtrabaho habang ang mga mahihina ipinapadala sa marcha patungo sa ibang kampo na may kalayuan at tinatawag itong Death March. Kinabukasan haharap na si James sa kanyang hatol na kamatayan, pinakawalan ito dahil lalaban siya sa mandirigma ng Japanese commander bilang mahilig ito sa underground match na sapilitang pinaglaban-laban ang mga bilanggo sa kanyang tauhan na ginagawa niyang libangan. Walang kalaban-laban ang mga bilanggo sa mandirigma nito na napakalakas at agad napabagsak ang lahat, pero nang makaharap ito ni James hindi man lang nakaporma ang mandirigma na ikinagulat ng Japanese commander ang pagkatalo. Gayunpaman hindi ito ipinapatay ni Benjiro, dahil may nakita siyang kakaiba kay James pero ipinangako niyang nalalapit na ang katapusan nito. Ibinalik ulit si James sa bilangguan at nakilala ang captain na si Collins na hangang-hanga sa ipinakita niyang husay sa pakikipaglaban maging ang lahat ng bilanggo. Nang alamin nila kung paano niya ito nagawa sinabi ni James na lumaki siya sa Hong Kong at nagpunta ng maraming bansa sa Asia para magsanay ng iba't ibang uri ng martial arts. Ipinatawag na naman ito ng Japanese commander dahil nahiwagan siya sa husay ni James na sa pakikipaglaban at inalam kung sino ang nagturo sa kanya. Pareho silang anak ng war veteran, ngunit binantaan na naman ni Benjiro si James na bukas kamatayan na niya. Kinabukasan may labanan na naman na magaganap at si James na naman ang isasalang ng Japanese commander para sa kanyang katapusan. Nakaharap niya doon ng tatlong mandirigma sa laban at pinagtulungan dahilan ng nahirapan si James kahit papano. Pero sa huli nagawa niya ring mapabagsak ang lahat sa harapan ni Benjiro at hinayaan lang na mabuhay. Nanalo na naman si James sa laban na ikinadismaya ng Japanese commander,
ngunit ang binuhay niyang mga katunggali ipinapapatay din lahat ito ni Benjiro bilang parusa sa pagkakabigo. May balita naman si Gabriel na isang linggo na lang isasabak sila sa death march patungo sa ibang prisoners camp. Hindi nila alam kung anong naghihintay sa kanila roon kaya nagplano ang mga ito na tumakas. Kinailangan nilang makatawag para humingi ng tulong, may radyo sa tower na kailangan nilang makuha kaya nagtulong-tulong ang mga ito kung saan si James ang gagawa. Nagpasimuno sila ng riot sa mga bilanggo upang guluhin ang mga bantay, habang isinagawa ni James ang pagpuslit sa tower para makuha ang radyo na kanilang kailangan. Nagpaputok na ang mga sundalong Japanese upang matigil ang lahat sa kaguluhan, buti na lang nagawang makalabas ni James at nakuha ang pakay. Nang aalis na sana ito nakita siya ng lokal na nurse na nagtatrabaho sa mga Japanese na si Teresa na inakala niyang isusumbong siya, ang totoo naghahanap din si Teresa ng makakatulong sa kanila na makalaya sa mga Hapon. Matapos ang matagumpay na plano, problema nila kung paano magpadala ng signal ng hindi nalalaman ng mga Japanese dahil siguradong paparusahan sila ng kamatayan pag nahuli. Kinabukasan, ipinatawag ni Benjiro ang lahat dahil nalaman niyang may mga hindi sumusunod sa patakaran at pumupuslit sa kampo, ipinapatay nito ang mga lumabag bilang babala sa lahat na dapat sumunod sa kanyang batas. Ang mga pinatay kaibigan ng kasamahan ni James sa bilangguan, inalam niya kung may alam itong daan palabas ng hindi nalalaman ng mga Japanese. Ayaw sana itong magsalita dahil natatakot pero itinuro din sa kanya ang daan palabas ng kampo patungo sa gubat. Matagumpay na nakalabas si James nang hindi nahuhuli, nag-inspeksyon naman ang mga sundalong Japanese sa mga bilangguan at ang batang corporal nalaman na wala ito doon, pero sa kabutihang palad hindi niya sinabi sa mga kasama. Sa ngayon nakalabas na si James at narating ang dulo ng gubat na nakaharap sa dalampasigan, ngunit wala siyang nasagap sa radyo na Allied Forces pero sa usapan ng mga Japanese may nalaman si James na code patungkol sa mga Amerikano na nalalapit na. Agad bumalik si James sa dinaanan at ligtas na nakabalik sa kanilang kulungan, kinabukasan sinabi niya sa mga kasama ang natuklasan na nalalapit na ang mga Amerikano. Pinaalam niya din na may nakita siyang glider na pwede nilang gamitin sa pagtakas, ngunit tutol ang mga kasama dahil masyado itong imposible sa gubat. Ipinatawag na naman si James ng Japanese commander para alamin sa kanya ang salitang Indian na ginagamit ng mga Amerikano bilang code dahil marami siyang alam na lengguwahe. Tumanggi si James na may alam ito at pinagbantaan niya ang commander dahilan ng pinarusahan siya. Pinalo si James hanggang sa manghina at bumagsak sa lupa habang napapanood siya ng lahat ng bilanggo. Kahit nanghihina na nagawang makabawi ni James sa mga gumugulpi sa kanya at pinabagsak ang lahat sa harapan ni Benjiro ng walang takot, ngunit pinalo ito habang hindi na naman makapaniwala ang Japanese commander sa ipinakita ni James at inilabas ang galit sa ibang bilanggo bilang parusa. Dahil sa nangyari 2 araw na nakatulog si James na inaalagaan ng nurse na si Teresa, isa din itong bilanggo ng mga Japanese na puwersahang pinagtatrabaho bilang nurse sa kampo ng 3 buwan. Balak sanang kumuha ng impormasyon ni James pero dumating ang sundalo at pinalabas si Teresa. Binisita rin siya roon ni Benjiro para balaan na katapusan na niya ulit bukas kung saan gustong-gusto siyang nilalaban ng Japanese commander sa mga tauhan. Hinamon nito ni James na bakit hindi na lang silang dalawa ang maglaban, ngunit hindi humimik ang Japanese commander hanggang sa may narinig silang mga pagsabog sa labas na ikinakatakot ni Benjiro ang pagdating ng mga Amerikano. Pagbalik ni James sa bilangguan, may ipinakita ang mga kasamahan na mayroong batas laban sa pang-aabuso sa mga bilanggo sa digmaan na pinirmahan ni MacArthur. Ngunit ang problema nila pag dumating ang mga Amerikano wala silang alam na may mga bilanggo. Siguradong pupulbyusan nila ang mga Japanese at maaari silang madamay. Kalaunan nakita ni James si Gabriel na pinuntahan ang glider, ngunit nang pabalik na sila may mga sundalo sa kanilang daraanan, umikot sila sa kabila at muntikan ng mahuli buti na lang nagawa nilang maunahan itong mapatay. Napansin sila ng Corporal buti na lang nagawa nila itong madakip, hindi ito sinaktan ni James kaya tinulungan sila na makatakas. Dahil sa pagkamatay ng sundalo ipinatawag ang lahat ng Japanese commander, hinanap ang kung sino ang may gawa na hinihinalang ang captain pero inamin ni James na siya ang pumatay na hinangaan ni Benjiro ang lakas ng loob nito, pero hindi ito naniniwala dahil may nakakita sa captain at itinuro siyang may gawa. Ipinalaban ng captain sa mga tao ni Benjiro bilang parusa sa kanyang ginawa, buti na lang malakas din ito sa pakikipaglaban kung saan napahiya na naman si Benjiro na lagi na lang natatalo.
Nang isama niya sa loob si James, sinabi nito may sinusunod na batas para sa mga bilanggo sa digmaan, ngunit para kay Benjiro ang batas niya lang ang tanging sinusunod sa kanyang kampo. Hinamon ulit ito ni James na silang dalawa na lang ang maglaban para magkaalaman, ngunit hindi siya pinatulan ng Japanese commander kaya tinawag niya itong duwag. Nilabas na si James ng mga sundalo para bumalik sa trabaho. Doon na niya kinausap si Gabriel na gawin na ngayong gabi ang pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng salitang Tagalog upang hindi nila malaman. Kinagabihan lumabas ang dalawa sa kampo at nagtungo sa malapit sa baybayin. Pagdating doon sinubukan nilang kumontak hanggang sa may sumagot gamit ang code na pinaghalong Tagalog at pinaalam ang kanilang lokasyon. Pagbalik ng dalawa sa kampo, wala na lahat ng mga bilanggo sa kanilang silid, dahil dito nahuli ang dalawa sa paglabag sa batas. Nang magising sila kinabukasan, nakakulong ang dalawa at naririnig ang mga pagsabog mula sa labas. Tamang-tama naman ang pagdating ni Teresa para tulungan silang makatakas at napag-alaman sa nurse ang mga kaalyadong eroplano nagsimulang lumipad sa ibabaw at nagpasimula ng panibagong gyera. Ngunit ang Japanese commander ipinapapatay ang lahat ng mga bilanggo. Kailangan nila itong mapigilan kaya kailangan nilang makuha ang radyo upang mailabas ang lahat. Agad silang umalis at nadaanan ang matinding bakbakan kung saan madami ang napatay, ngunit sira na ang radyo nila kaya naghanap sila ng iba patungo sa tower. Upang makakuha ng pansin, nagpanggap si Teresa na humihingi ng tulong sa kapinatay ang bantay. Doon na sila nakakuha ng radyo ngunit nakita ni James na nasa panganib ang mga kasamahan. Bago pa mapatay ang mga ito, tinulungan ni James na mailigtas ang mga kasama at doon na sila nakakuha ng pagkakataon para lumaban sa mga Japanese. Tumakas na din ang mga nurse palabas ng kampo kasama ng iba pa. Nakaharap naman ni Gabriel ang kanang kamay ni Benjiro, ngunit hindi na ito kinaya, buti na lang tinulungan siya ng captain at ang dalawa ang nagkatapat sa matinding laban, subalit nang tatapusin na ito ng captain, nabaril siya doon dahilan ng ikinamatay niya. Naiwan naman sa loob si Benjiro na tila may inaantay. Dumating si James upang balaan ito na wala na siyang matatakbuhan, pero ang totoo si James talaga ang inaantay niya upang magkaharap sila sa laban gamit ang mga espada. Parehong magaling ang dalawa sa paghawak ng espada pero talagang mas mahusay pa din si James, ngunit inawat na ito ng kasamahan dahil kailangan na nilang tumakas. Paglabas, nakita ang dalawa ng kanang kamay ni Benjiro at tinangkang barilin. Pero pinigilan ito ng Japanese commander bilang respeto niya kay James sa kanyang pagkatalo. Agad nagtungo ang grupo sa glider sa balak na pagtakas habang tinatawagan ni Gabriel ang eroplano. Kumuha sila ng pangsalo at agarang pumasok sa loob para maghanda sa pagdating ng eroplano. Ngunit habang inaantay na lang nila, dumating ang mga sundalong Japanese na humahabol sa kanila. Buti na lang nailigtas ang mga ito ng escort plane at napatay ang lahat kabilang ang tumulong sa kanilang sundalo. Maya-maya pa umikot na ang eroplano para kunin ang glider. Imposible sana itong mangyari dahil sa gubat, pero nagawa nilang makaligtas at lumipad na sila ngayon na sobrang saya ng lahat nang makakauwi na sila. Gayunpaman, ang mga naiwang bilanggo sumailalim ng death march ng mga Hapon. Ipinangako ni James na babalik siya para iligtas sila. Balik sa kasalukuyan, nalaman ni James na patay na si Benjiro nakaraang taon pa. Gustong malaman ng anak niya ang kakayahan nito na ikinikwento ng ama kaya naglaban ang dalawa at nakita niya mismo sa kanyang mga mata kung gaano kahusay si James sa pakikipaglaban dahilan ng natalo ang ama noon. Bago umalis, ibinalik nito ang kwintas ni James na ibinilin sa kanya bago mamatay at umalis na siya roon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam.